Is Tagalog difficult? Well, let's ask someone who's learning Tagalog. Tara! Kumusta po kayo? Welcome back! This is my last video for this year, 2023, which also happens to be my 150th video. And to celebrate this milestone, I am doing something different in this video. I have always been asked how easy or hard it is to learn Tagalog. Well, that is not for me to say because I am a native speaker. The more credible opinion would be from someone who is not a native speaker but is in the process of learning Tagalog. So on this 150th video, I will be speaking with someone who is doing exactly that. And please do stay tuned until the end of this video because I will be making a very important announcement. So, tara, simulan na natin. Let's talk to her. Good. Okay. All right. So, hello. Hello, kumusta po? Okay. Mabuti naman. Gusto mong magpakilala? Ano ang ipakilala mo ang pangalan mo? Opo. Ako si Annalise. Annalise. Okay. Kumusta, Annalise? Mabuti po. Mabuti po. Okay. Taga saan ka, Annalise? Taga sa Netherlands, sa Diemen. Netherlands, sa Diemen. Sa Amsterdam. Okay. Malapit sa Amsterdam o malayo? Opo. Malapit o malayo? 2 minuto. 2 minuto? 2 minutes? Opo. Oh, ang lapit. Ang lapit. Okay. So, Annalise, maraming nanonood sa atin ngayon. So, ikwento mo nga, matagal ka na bang nagsasalita ng Tagalog? Matagal, hindi matagal. Hindi matagal. Oo. So, ilang taon na? 2 taon. 2 taon. Okay. 2 taon na. Okay. Kumusta naman? Pero mahirap. Ako matatanda, 73 gulang lang. So mahirap matutuo ang Tagalog. Mahirap matuto kasi matanda na. Opo. Pero okay, mahirap ba mag-aral na matuto ng Tagalog? Mahirap ba? Mahirap dahil marami panglapi, maraming panghalip, linkers, oh my gosh. At mas mahirap ang konteksto sa pag-usap. So, miscommunication, mali ang affix, mistake. Okay, Intindihan mo. Yung mga pag. Aspekto, mood. So, complex. Pero mukhang marunong ka na talaga. Hindi marunong. Ang araw-araw malilito ako. Ang gusto ko magsabi. So, magsulat mas maganda dahil hindi dito maraming tao magsalita Tagalog. So, sayang dahil nakatira ako sa Pilipinas 9 taon kasama si kasintahan at magsalita ang araw-araw English. Terrible. Ngayon, sayang dahil si Judith may Alzheimer. So, hindi naintindihan ng Dutch, ng English. Na lang ang Tagalog. So, ngayon, gusto ko mas mabuti mag-usap Tagalog. So, si Judith ang
Kasintahan mo, si Judith. Oo, ang Pilipina, by roots. Yeah. So si Judith, hindi na siya nakakaintindi ng Dutch, hindi na. Pero naintindihan siya dahil Oo. may TV at at reaction, tawa or so I think naintindihan ang Dutch pero hindi magsalita. Hindi magsalita. Oo. Oo. Cannot, Oo. remember the Pero word. so ikaw, kinakausap mo siya sa Tagalog. Opo, gusto ko. Oo. Naiintindihan ka niya? Konti naman dahil ang conjugation hindi mabuti. Okay. Nahihirapan ka sa conjugation. Oo, Oo. 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 Kailangan marami practice. Kailangan maraming practice. Okay. Oo, pero may mga kaibigan kayo na Pilipino na nakakausap mo, hindi ba? Ang kaibigan, matatanda din. Matanda rin. Marami kami masagit at babalik sa Pilipinas ang pensyonal. So, ngayon, si Evelyn at si Nadette, sino ang tulungan mo para sa akin at si Judith. So, sina Evelyn at Nadette, nakakausap mo sa Tagalog? Opo. Okay. So, nakakapag-practice ka naman? Oo, ang linggo-linggo, di ba? Oo. Linggo-linggo magkausap tayo, di ba? Opo. Oo. Napakasalamat ako dahil masaya ako na intindihan ko siya. Manuot ang mata at expression sa bibig, sa mukha. Magsalita siya. So, kahit hindi siya magsalita, alam mo na naiintindihan ka niya. Oo. Pero 53 years together. Wow. You know. Alam ko. Alam mo. Alam mo. Oo. Tapos hindi ba noong kailan dumating yung mga kamag-anak niya, dumalaw sila sa inyo, di ba? Opo, si Julius at si Rachel at yung mga bata pupunta dito noong 2 taon at ang pansin ni Bea at Bob at mga bata ang pinsan. Pupunta dito. Masaya. So, masaya naman si Judith noon. Opo. Ikaw, masaya ka din? Opo, dahil alam niya mabuti. I know that well. So, yes. is that alam? Alam? Alam niya maraming taon for many years. Oo, okay, very good. At na yon 37 years. So, we're learning a lot from Annalise on her journey in learning Tagalog. Let's continue our conversation with her. Babalik ka ba ng Pilipinas o hindi na? Oo, hindi. Dahil hindi bayeho si Judith sa aeroplano. So, tapos na. Dito na lang. Diyan na lang, oo. Okay. Sige. Ano ang paborito ni Judith na kainin? Gusto siya, mas masarap yung sinigang. Oo. Tinola. So marami ng sopas dahil hindi nguya. Oo. Hindi niya manguya. Oo. At gusto siya pansit, duglog, kare-kare, adobo. Masarap ang pagkain. Okay. Pero hindi ka nagluluto ng pagkain Pilipino? Mahirap po. Mahirap. Mahirap. Ano ang mahirap? Bakit mahirap? Dahil marami sahog. Marami sahog. Marami sahog. So, yung flavor, mahirap
dito dahil yung spices wala dito like sinigang, tamarindo. Ay, correct, no? Oo, tama, no? Yung mga ingredients, wala dyan, ano? Wala dyan. Masaya ako dahil noong isang taon, may House of Pinoy sa Amsterdam. So, nag-order ako linggo-linggo. Oo. House of Pinoy, restaurant yon, ano? Restaurant. Catering. Catering, okay. Oo. Judith, masaya ako. So, doon ka nag-o-order? Wala luto. Luto. Pero kumakain ka ng pagkaing Pilipino? Lahat. Gusto ko. Pero hindi balut, hindi bagoong. I don't like. Ayaw mo ng bagoong. Kare-kare at bagoong. Kare-kare, oo. So, hindi mo nasubukan yung hilaw na mangga na may bagoong? Hindi po. Ayaw mo? Ayaw mo? Okay. Ako din, ayaw ko ng balot. Ayaw ko. Hindi ako kumakain ng balot. European na lang. So, Annalise, hindi pala mahirap ang Tagalog kasi ang galing mo mag-Tagalog. Hindi naman, sayang dahil hindi nak-relax sa brain. Nagsalita. Isip ang conversational. So, hindi spontaneous yet. No, pero nakakapag-salita ka, nakakapag-communicate ka, di ba? Naiintindihan kita eh. Sina Evelyn, naiintindihan ka. Opo. See, di ba? Evelyn ang magsalita ako. Mayroong bata. Ito, si Fai. Hello. Sorry na. Hello. Sa Mama Nasco. Anong pangalan niya? Hoe heet je? Maar ja, direct. Ik kom zo bij je. Ja? Ik kom zo bij je. Want ik moet even lessen. Okay? Sorry, ha? Okay lang. Anong pangalan niya? Anong pangalan? Fai. Fayenli. Fayenli Feisha. Ilang taon na si Fai? Ilang taon na? 3 taon. 3 taon. Ano siya, no? Makulit. Makulit. Okay, makulit. Alam mo yung makulit. Makulit, yeah. Makulit. Okay. So, ako sa magsalita, okay? Okay. Kasi nag-uusap kami ni Annalise, huwag kang makulit. Okay. So, Annalise, tanongin kita, no? Ano ang payo or advice mo sa mga gustong matuto ng Tagalog? Ano ang payo mo? Payo ko, kung nasa Pilipinas kayo, subukan magsalita ng Tagalog imbes na English. Dahil hirap mag-aral ng Tagalog kapag 73 years old. Magbabakasyon sa Pilipinas, magsalita Tagalog. Ang daming mga Pilipino na pinanganak sa ibang bansa hindi marunong mag-Tagalog. Wala. Ngayon, marami Pilipina magsalita English. Di ba? Kahit din yung bata. So, masaya ako dahil nagpupunta sa Pilipinas. English na lang. Masaya ako. Pero ngayon, ay sayang, hindi magsalita Tagalog kasama si Judith. Hindi mag-usap, no? Ngayon, magtotoo, nag-aral Tagalog. Ay, terrible. Terrible. So, yung mga bata na nasa Amerika, na Pilipino, nasa Europa,
Ano, dapat mag-aral na sila, no? Sa Pilipinas din, yung mga bata, tingnan mo yung children, nagsalita English, Tagalog. Sa bahay, sa aming Tagalog, oo. Sa eskwelahan, English. Oh, you see. So, together, English na lang. Sayang. Oo, sayang. At yung Tagalog, marami slang. Like before, the words I learned, now they say antique. Salitulog, antique. It must quattro. Pero ang mahalaga na iintindihan ka. Ang importante na iintindihan ka. Marami progress ang Tagalog sa English. Na yon, even hindi ko alam sa English, naintindihan mo. People understand when I speak English. But hindi si Judith dahil kalimutang ng wigang Tagalog. Sayang. Okay. So, kumusta ba ang dyan, ang panahon sa likod mo? Kumusta ang panahon? Mabuti. Hindi ulan, hindi max snow, 4 degrees Celsius. Malamig. Mabuti. Malamig na, no? Eric, kinukot fraka. Komso. Sige, hindi na kita iistorbohin. Marami kang bisita. Magpapaalam na ako. Ng nurse. Meron kang bisitang bata. Oo. May bisita ko. Babalik. Uuwi na rin. Sige. Okay, magpaalam na tayo doon sa mga nanonood sa atin. Christmas lahat at mag-aral Tagalog. Mabuti. Okay, sige. Maligayang Pasko sa iyo. Maligayang Pasko. Maraming salamat. Bye-bye. Alam. So there, that was a short conversation with Annelies from the Netherlands. And I hope her story will serve some form of inspiration for all of you in your journey in learning Tagalog. And before I let you go, I would like to make an announcement. A lot of you have asked me a lot of questions in the comment sections in the past year. So much so that now I'm thinking about doing an online question and answer session with all of you or with most of you in the coming weeks. So what I'd like you to do is to write down in the comment section if, number 1, you'd be interested to attend that online question and answer session via Zoom. And number 2, please write down what date or what time would be best for you. Please write down your answers in the comment section because your answers will greatly help me to prepare for that online session. So I'm hoping to hear from you. And please do leave a like if you've enjoyed this video. I will see you again soon. Maraming salamat po at manigong bagong taon sa inyong lahat.